Let us open our Bible on Matthew chapter 4, verse 19. Praise the Lord. And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. Merong ginawa ang ating Panginoong Hesukristo na pattern para ito rin ang magiging basihan ng ating paglilingkod sa Diyos. Yung kanyang mga unang tinawag na mga disciples, they were fishermen, mga mangingisda. Sinabi niya dito, while they were fishing at the time, tinawag sila ng ating Panginoong Kristo. And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. Napaka-importante yung kanyang sinalita. Follow me. Sumunod lang kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin. So tayo, na tinawag ng ating Panginoong Hesukristo for a purpose, what was His purpose that is being revealed by His prophets in the Old Testament na natupad sa kanyang buhay, the same purpose after He went away into heaven, the same purpose ngayon. Ano yung purpose niya? Wala nang iba. To handle the work of the ministry, itong pagliligtas ng mga kaluluwa. Pagliligtas ng mga kaluluwa. Tinawag niya ang mga disciples niya. Sabi niya, Follow me. Sino man sa atin na susunod sa Kanya, hindi tayo ang magiging masunod. Ang sinabi niya dito, siya yung gagawa sa atin. He will make you. He will make me. He will make us fishers of men. Merong transition. Pagiging fishers, mga mangingisda, gagawin niyang mangingisda ng kaluluwa. Ang ni-require ng Diyos para gagawin ka, gagawin ako, gagawin sino man, in relation sa pagliligtas ng mga kaluluwa, is to follow Him. Pagsunod sa Kanya. Iyon ang requirement ng Diyos. Sumunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ibig sabihin sumunod? Never go against to any His commandments, never violate, never escape. Lahat yan, sundin natin yan. Alam mo kung mag-parking ka dyan sa bagong parking area ng SM, meron silang ginawa dyan na ilang levels ng parking area sa building. Pag mapuno na yung yard nila, meron pang option, doon ka na sa building. As of now, close muna nila yung first floor na parking area, second floor closed din. Ang inopen lang nila to cater the customers to park is third floor. Mapansin mo yung flooring na dinadaanan mo, may mga instructions na arrows. May mga arrows, sundin mo lang yun. Hindi ka mawawala. Sundin mo lang yun, hindi ka mabubunggo. Sundin mo lang yun. Walang hassles na pag-park mo doon. Sundin lang. Yan ang ibig sabihin ni Jesus sa atin. Sunod lang tayo sa Kanya. Gagamitin niya tayo. Gagawin niya tayo na fisher of men na magliligtas ng mga kaluluwa, magre-rescue ng mga kaluluwa. Pagsundin mo lang yung araw. Pag makadaan ka ng road na ang arrow against you, huwag kang pumasok diyan. You are against the current. You're against the system. Manap ka ng arrow na nagtuturo na paganyan. Kung mag-park ka, may arrow lahat papasok. Kung mag-exit ka, may arrow lahat palabas. Sundin mo lang yun. So ganun ka-importante yung pagsunod natin sa salita ng Diyos na nababasa natin, na nahahawakan natin.
nabubuksan natin, nabubuklat natin, napapakinggan natin, na mai-studyhan natin, mamimeditate natin, sinasalita ng mga Sunday school teachers, sinasalita ng mga pastors or preachers. Sunod lang. Wala kang lapastanganin dyan. Tingnan natin. Jesus Himself will make you fisher of men. Gagawin kanyang magliligtas ng mga kaluluwa. Praise the Lord. Minsan iniisip ko, Lord, where could we get pastors to be for the international mission to be sent? How about our local churches who will take over in the place of pastors that will be sent out to the other countries? Yun na yung sinabi, pray unto the Lord of the harvest. Siya yung magtatalaga nito. Basta ang importante nito, followers ang lahat. Para ang Diyos gagawin ka talaga na maging involved sa gawain. So ito na yung system natin. Wala man tayong Bible school, wala man tayong theological school, pero nag-multiply yung workers natin, nag-multiply yung mga pastors natin. By how? Basahin natin. 2 Timothy 2, verse 2. Praise the Lord. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Yan. Noong unang panahon, walang theological school, walang Bible school. Simple lang. Discipleship. Ibig sabihin yan, kung sino yung unang ginamit ng Diyos, magturo yon sa iba. Tapos yung tinuturoan, tingnan na faithful. Sino ba yung faithful? Yung nagfa-follow kay Jesus. The same way na tinuro ni Jesus, follow me and I will make you fishers of men. Same way ang ginagawa ng mga disciples, teaching others. If they are being found faithful, then they shall be sent to teach others also. Amen? Praise the Lord. So lahat, mag-multiply ito. Kaya ang mga anak ng Diyos, sumunod lang. Para kung oras na ninyong gamitin kayo ni Jesus, ipadala kayo, mangyari yan sa buhay ninyo. Yung mga retired na, ano pang gawin nyo sa buhay ninyo? Yung may calling talaga si Jesus sa buhay ninyo, for that, gawin nyo. Basta follower lang kay Lord Jesus. Yan lang ang requirements ni Lord Jesus Christ. Kasi hindi ka na mahirapan magturo to others to follow Jesus. Bakit? You yourself is the follower. You yourself is the model. Plus, yung kapangyarihan ng Diyos, magkilos sa buhay mo. I will give you power, sabi ni Lord Jesus. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Kaya, ito na yung ating natatanaw na pag-spread sa maraming lugar para tugunin yung pangangailangan ng mundo. Follower talaga ni Jesus ang kanyang gagawing fisher of men. Mamalakaya o tagapagbingwit ng mga kaluluwa. Basahin natin. Ito na yung binigay sa YP na theme, verse sa youth camp. Sige, Luke 10, verse 2. Praise the Lord. Therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into his harvest. Yes. Magpapadala siya ng mga laborers. He will send. How? We cannot fathom his power. When Pastor Samuel Algabre was called by God to be sent, it was not under his control. Sa buhay niya, hindi niya kontrolado. Pero kontrolado siya ng Diyos. Natupad yung calling ng Diyos sa buhay niya. Kasi binigyan siya ng option. You answer my calling to your life,
to love the work of the ministry for the salvation of the people of the world, or if you refuse, ito na mangyari sa iyo. Delikado. Doon na nag-ano si pastor, nag-swear na siya. He was sent as a laborer of God. Ngayon, to God be the glory, marami na mga laborers na pinapadala ang Diyos na nagle-labor ngayon. And we are now being given the hint na we will be spreading to many nations. So ito na yung ating ilagay sa isip. It could be you, it could be some of you here will be sent. We don't know. Basta follower lang sa ating Panginoong Hesukristo. Tsaka hindi naman mangyayari itong ministry na ito na pastor lang ang lahat kilos. Basahin natin. Luke 2:18. Genesis 2:18, sorry. Praise the Lord. And the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him." Yes, this is not just applicable for the marriage. This is also applicable for the work of the ministry. Tingnan mo yung company na malalaki. Bago sila mag-start, magkaroon sila ng consultancy. Mag-consult mo na yan sila sa mga experts how to establish that kind of business, how to run, who will take charge, who will man the operation, lahat-lahat na. Tapos yung mga consultant, mga experts na dumanas na ilang taon sa operation, naging successful ang mga hinandle nila, lapit-lapit ka doon. He will give you everything in details to fill those necessary workers. Ito yung i-hire mo. Yan. Ito ang i-hire mo. Marami yan. So itong work of the ministry, matatawag natin, this is the greatest ever works or ministry sa buong mundong ito. Itong pinakamalaki. The organizer of this is God. And the one that will do the work is our Lord Jesus. So nag-compose ngayon si Lord Jesus ng body. Yung tinatawag na body of Christ. So, kailangan ma-fill up lahat yan. Kailangan may apostle, kailangan may teacher, kailangan may prophets, apostle, kailangan may, alam mo itong prophets, importante ito. Hindi naging successful yung aming prayer kay si Mr. Yap. Nalala nyo? Si Yap Iping. Hindi naging successful yun kung wala akong kasamang mga prophets na ginamit ng Diyos sa visions, paningin o pananaw o itong vision. Yun yung nag-monitor, yun yung nagtugan ba, yun yung nagsabi na yun ang masamang espiritu, itong balak nila sa matanda, ito, ganito sila karami, ito yung location. Kung walang information through prophets, para akong kimpang na mag-rescue sa kanila, wala. Hindi ako maging capable na maging successful. Dahil sa mga prophets na yan, na ginamit ng Diyos. Lahat ng anghel pinakita ni Lord Jesus. Ilang visionaries ang ginamit doon ni Lord Jesus? 3 ata. Kanya-kanyang anghel. Pareho lang ang area, pero kanya-kanyang anghel. Ay, lalutas ka agad. Kaya apostles, prophets, teachers, kasi marami tayong ituturo eh. Meron tayong music ministry, someone must teach. Meron tayong children, someone must teach. Meron tayong young people, somebody must teach. Meron tayong adult, dapat na meron ding mag-teach. Kasi ang teaching, pwede ka makapagsagot, pwede ka makapag-share, pwede ka makapagtanong. That is another kind of
service na i-render sa congregation, you can share, you can ask question, lahat. Kaya maganda. Praise the Lord. At kailangan buhayin natin ito lahat kasi nandyan, part yan sa body of Christ. Apostles, prophets, teachers, helpers. Hindi ako mabubuhay kung wala kayo na nagmamaterial, na nagbibigay ng portion ni Jesus Christ. Hindi ako mabubuhay. Alam ng Diyos yan. So part kayo sa katawan ni Kristo. Amen? Praise the Lord. Hindi pwede wala kayo. Helps, then governments, hindi pwede na walang officers na mag-handle ng mga projects. Ilang taon na tayo dito? Ilang taon na ako na-assign dito? Meron talaga tayong mga officers na mag-handle. Para ako, hindi ako mabigatan. Tingnan mo, ang gaan-gaan ng natin sa June 15. National and local officers sila. Joined hand on hand. Di ba? Ang gaan. May mga projects tayo. Ma-handle yan ng government natin. So, then, diversities of tongue. Alam ng Diyos, magkalat tayo sa iba't ibang bansa. Who has different dialects, who has different languages. Kailangan ma-fill up yan. Kailangan meron na tayong mga pastors na German speaking, meron ng Russian speaking, meron ng French speaking, meron na tayong Spanish speaking, yung bang mga ililigtas ng Diyos sa future. Diversities of tongues. Kung itapad-taparon ni mo na tanan, paistoryahon ni mo na sa ilang own dialects, tingala ka, diversities. Pag sinabing diversities, nagkakaiba. So, ang Diyos, alam niya, what are those necessary functions na ma-fill up lahat itong body of Christ. Praise the Lord. Hindi tayo mahirapan. Bawat kongregasyon, the same pattern. Bawat kongregasyon, the same pattern. But, saan ka man dyan, from apostle down to the diversity of tongue, saan ka man dyan, lahat yan must be followers of Christ. Praise the Lord. Lahat yan must be obedient to the word of God. Kaya hindi pwede nag-iisa lang. Hindi pwede one-man band. Hindi. It has to be the entire congregation. At ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo, maraming challenges sa buhay natin. Kayo, tagal na tayo nagsama sa Davao Congregation. Daming challenge natin dinaanan. Ano bang mga challenges sa buhay natin? It can be personal. It can be general. What is personal? Pamilya mo. Karamihan sa inyo dati, walang tirahan. Lipat ng lipat. Murag, langaw nga pulag lubot. Hindi naman maiwasan yan kasi wala ka mang sarili. Pag sabihin ng may-ari, Sir, we're going to increase the monthly rental of our property. Wala kang option. Hanap ka ng mura. Lipat ka na naman. Di ba? So, maraming challenges na dumating sa buhay natin personally, pero none of those challenges na hindi natin na-overcome. Praise the Lord. Ngayon, meron ding general challenge or challenges. Itong ministry natin. Involved tayo lahat dito. Itong international mission natin. Ang hiningi lang ni Jesus Christ, be a follower of Him. Yan lang. He will do the rest. He will make you. He will make me. He will make us fisher of men. Regardless, saan ka dyan sa part ng body of Christ, basta pareho tayo. Isa lang yung amo natin. Isa lang ang direksyon natin. Pag-rescue ng mga kaluluwa. Maging successful yan dahil kumpleto tayo na pinil up ng Diyos yung mga functions natin. Walang challenges. Di ba? Yung general challenge natin dito sa Davao, lote. Di ba? Na-overcome natin. Challenge natin, anong itayo? Nabenta yung property natin.
Napetayo natin dito. No? Kwento nga si Brad Chris sa akin doon sa Samal. Sabi ni Brad Chris, kung magpayag lang sana ang may-ari na magtayo tayo dito ng light materials para maging church dito sa kongregasyon ng Samal kasi maliit yung bahay. Imagine, lahat ng Davao congregation sumama sa akin. None of them were able to sit inside. Most of them are outside. Ang priority namin yung kongregasyon na members ni Pastor RJ. Yung pala, nagbigay na ng salita yung may-ari. Nagsabi na pala, Pastor, kung puno na kayo dyan, pwede kayong magtayo dito sa lupa ng temporary para dyan kayo mag-worship. Sabi ni Brad Chris, kahit tent lang gamitin natin dito, okay na yan. Total, landong mandari. Davao bitaw, nagsugod ta. Atop raman og kanang yuta. Kunya, way bongbong, way bintana, open. Pag mag-ulan diri, managa ng membro diri sa sa pikas nga side, o mubaligan ning hangin, managa na po diri. Basta ako, muhana na po ko, nya tawtod, muhana na po ko. Ala nga, dili niyo atubangan ang imong audience. Di nila ma-feel ang impact. Ganon. Pero lahat ng mga challenges yan, na-overcome natin. Praise the Lord. Kayo, isa-isa kayo na lumapit dito na humingi ng house and lot. Ngayon, sino ba sa inyong wala pang house and lot dito? Taas daw ang kamay. O, di ba? Wala na. Lahat meron na. Amen? Praise the Lord. See? Challenge man sa personal natin na necessities, challenge man in general, lahat yan ma-overcome natin. Basahin natin. Romans 8:37. Praise the Lord. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Alam niyo ba yung house in lot? Status symbol ata yan. Ano yung status symbol? Pag ikaw ay a man na acquired ka ng house in lot, di ba minsan mag-fill up tayo ng mga home credit, mag-fill up tayo ng wifi, connection, mag-fill up tayo ng water, whatever. Di ba meron doon na how long you been residing of that address. Tapos may ano doon, box. Is that rented by yours or it is your own by yours? Di ba? Noon, walang sino sa atin na maka-check doon sa box na owned. Puro tayo renter. Mga renters tayo lahat. Ultimo simbahan, rented. Ultimo mga members, puro nag-rent yan. Di ba na-overcome natin lahat yan? So after having those things being overcome by us, marami na ng challenges. Palaking challenge natin ngayon kasi we are going international mission. So yung pahayag ni Jesus, kung intindihin ninyo, nagbigay na siya ng signal go. Kailangan natin yan. Let us ride on His wings. Sumakay lang tayo sa wings ni Jesus. Praise the Lord. Basta yung obedience lang, yung pagiging follower lang natin lahat, gagawin niya tayo. Siya yung gagawa sa atin. To be sent. Siya yung mag-send, siya yung maggagawa sa atin. Kaya sabi dito, nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. Sinabing conquerors, ito yung mga personalities na kinakaya ang lahat ng mga challenges na dumarating sa buhay nila. Hindi ka magiging conqueror kung hindi mo ma-overcome ang mga challenges sa buhay mo. And remember these words of this verse, we are more than of them, the conquerors. So walang challenges sa buhay natin na hindi natin ma-overcome. Walang mga challenges na ilalagay ang Diyos sa buhay natin na hindi natin yan ma-overcome. Not meaning to say na anuman, kundi hindi natin ba makayanan, hindi natin maharap ng maayos, lahat maharap yan ng maayos. Bakit? Siya nga eh. Through Him, through Jesus who loved us. Praise the Lord.
So, anong ginawa ng mga apostles? Nung tinawag sila ng Diyos, Jesus asked them to forsake your net, to forsake your boat. So, ganun din sa buhay natin. God is calling us from being fisher of fish, becoming fisher of men. Basahin natin anong ginawa ng mga disciples. Mark 1:18. Praise the Lord. And straightway they forsook their nets and followed him. Yan. And straightway they forsook their nets and followed him. Now, itong nets na ito, if you are not apostle, if you are a helper, no need for you to stop from your earnings, works, business. Kaya nga helper ka eh. Kasi gagamitin ka ng Diyos as tent maker. Gagamitin ka ng Diyos. Itong nets na ito yung gumagapos sa atin na hindi tayo magamit ng Diyos. Una, yung pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. Yan, yung mga nets na yan na nagpapaano sa atin. Let us forsake those na nagpapagapos sa atin. Di ba, sabihin ko sa inyo, lahat magamit ng Diyos. Ikaw, na ginagamit na ng Diyos, gagamitin ka pa ng Diyos strongly. Gagamitin ka pa ng Diyos na more than ever you have gone. Kung ano yung naranasan mo noon, sinagianin mo kaniadto, mas dako pa ang imong mahimo para sa buluhaton sa Diyos. So, we are increasing. Kasi pag sinabing international mission, ibang level na yan. Ibang level na yan na challenge. That is greater than the local challenges. Kaya harapin natin ito through the instruction of Jesus Christ. Just be a follower of God and He will make you fisher of men. Gagamitin ka niya part sa body of Christ na magawa po nito. So, huwag matakot. Praise the Lord. Huwag na magpa-entangle again sa lahat ng mga entanglement sa mundong ito. At don't delay the answer, the calling of God, para hindi na tayo maaberya ano may papagawa ng Diyos sa buhay natin. Because God is looking at us. No? Tumitingin ang Diyos sa atin, one by one. Para din itong bus. Pag hindi napuno, hindi magtakbo. Kasi kailangan mapuno. So, ganun din sa buhay natin, itong body of Christ na ito, kailangan mapuno ito. And lahat yan, kailangan followers of Christ. Siya ang gagawa ng apostle, siya ang gagawa ng prophet, siya ang gagawa ng teacher, siya ang gagawa ng helper, siya lahat. Sa government, siya ang gagawa. At pasalamat ako kay Jesus, may nagtanong sa akin dito, si attorney John Salon. Pastor, kumusta? Sabi ko, John, praise the Lord. Magaan ang pakiramdam ko. Natanggal na yung kurap na nakasingit sa atin, na humalo sa atin. Alam nyo na yun. Kung sino yun. Importante sa atin, followers tayo lahat ni Jesus Christ. Wala tayong personal agenda dito na salungat sa kanyang kalooban. At least nawala na yung corrupt. Nawala na yung nagpe-prevent ng transparency dahil may tinatago pala. Imagine, siya yung responsible nag-remove sa akin. Lahat ng mga group chat. Ni-remove ako. Nandun yung pangalan niya. You are removed in this group by this name. Biko, bakit takot siya? Makita ko, marinig ko ang mga conversation. Para bang, nag-underground siya. Pero, ni-remove niya ako. Si Jesus nag-remove sa kanya. Praise the Lord. Pero ang importante sa atin, na huwag kang ma-remove. Na huwag kang mag-disobey sa kanya. Pag sabi ni Pastor John sa akin, yung man yung nagbigay ng kaguluhan, yung man yung nag-ikot. Kung ano-ano ang mga pinagsasabi.
hanggang bulabog tayo. Hindi naman dapat magkaroon ng division, nagkaroon. Hindi naman dapat magkaroon ng mga issues, nagkaroon. Pero to God be the glory. The truth will always prevail. So ngayon, nabuo na tayo, watchful tayo lahat. Praise the Lord. Prayerful tayo lahat. Pagpatuloy natin ang pagiging follower of Jesus Christ. Yan lang ang hiningi. Kasi pag follower ka kay Jesus, hindi ka gagawa ng kalukuhan. Hindi ka gagawa ng ill motive. Wala kang masamang motive. So kung walang masama, mabuti lahat, i-bless tayo ni Jesus. Gagawin niya tayo lahat, ilagay niya tayo lahat, i-fill up niya tayo sa kanyang body. Gagamitin tayo lahat ng Diyos. Successful. Kahit sabihin mo pa, international mission tayo, hindi tayo magka-problema. Amen? Bakit? Who will make us? Siya. I will make you, Jesus said. Just follow me, and I will make you. Hindi, maano na natin yan. Lahat ng mga pastors, kaya binibigyan ng challenges ang mga pastors. Yung remaining days, natapos na yung John 15, marami pang naiwan eh. So nagbigay ng mga mensahe si Lord Jesus Christ sa mga pastors through devotional and services sa gabi. Parang finalize ba? Pina-finalize sila. Huwag na kayong matakot sa mga challenges na harapin ninyo. Be an overcomer. Tayuan nyo lang si Lord Jesus Christ. Siya yung ating katagumpayan. At mag-aral kayo ng husto ng mag-English. Kasi yan yung required na qualified ka makapalabas sa ibang bansa. At mag-start lang kayo ng paisa-isa. I-practice nyo lang yan. Then, stand to be corrected. Kailangan magpa-correct ka lang. Matutuwid ka. Amen? Praise the Lord. Kasi kahit saan ka magpunta sa mundong ito, magsalita ka lang ng English. Makakauwi ka. Makakarating ka sa iyong paroroonan. Hindi ka maano. You will never be misled. So, let's pray that everybody should be follower of God, follower of Jesus. Siya na ang gagawa nito lahat sa buhay natin. We will be amazed by the works of His hands. Amen? And remember, we are His workmanship. Tayo yung masterpiece ng Diyos. Paano niya tayo gagawin into His ministry sa kanyang mga gawain. So, yan, just be follower, and Jesus will make us fishers of men. Amen? Praise the Lord. Sitayo po ang lahat.